So ayan po siya, oh. Durog na yung kanyang bearing dito sa pinaka-corona niya. Durog na dito sa dulo, nakakabit yan dito. Yan, oh. Tapos talagang makikita mo dyan, wala na. Hello po mga ka-GM. Ito na naman, mayroon na naman tayo isang Mazda CX-9 na ginagawa, no? Ito gusto ko lang may share sa inyo na magkaroon din kayo ng idea at sa mga kapwa ko mekaniko at ganoon din sa mga may sakyan na ganitong modelo. Yan. So ang ginagawa po natin dito ay yung kanyang preno, no? Yung parking brake dito sa likod. Kung tawagin ito ay EPB, Electronics Parking Brake. So ayan po siya. Yan, isang Mazda CX-9. Tapos ito mga ka-GM, nagpagawa sa ibang workshop itong customer natin, no? Ngayon, ganun pa rin daw yung kanyang preno. Hindi pa rin kumakapit, minsan nag-i-stack up, minsan kumakapit ganun. Tapos yung kanyang doon sa instrument cluster niya doon sa loob ay nagkakaroon ng ng blinking yung kanyang electronics parking brake, no? EPB, Electronics Parking Brake. So ito, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung naging dahilan niya, no? So ito tinanggal natin. Kung makikita ninyo, binaklas natin siya. Yung kanyang brake caliper dito, binaklas natin sa kanyang motor. Ito yung kanyang connection. So tinanggal po natin siya, no? At yung kanyang rito ay tinakpan natin ng plastic para hindi tumulo yung kanyang brake fluid. So ito siya, gusto kong maibahagi sa kapwa ko mekaniko at sa mga baguhan at ganoon din sa mga may-ari ng sakyan. Ito po yung naging dahilan, no? Ito yung naging problema niya. Ito po, ito yung kanyang hose. Ngayon, ito yung kanyang bago na pinalitan sa ibang workshop. Yung kanyang actuator motor, EPB. So yan yung bago. Okay naman yung kanyang motor. Ngayon, ito yung natin nakita para mapatunayan natin at malaman ng customer yung problema ng kanyang parking brakes, no? Yung kanyang electronics parking brake. So yan, tinanggal natin yung kanyang piston. So ayan po siya, yan. Ito yung pinaka niya, pinaka bearing niya dito sa taas. So yan po, at ito yung lock niya dito. Bago natin matanggal dito sa likod. Dito. Ngayon, ito siya mga ka-GM, no? Ito yung kanyang piston. Ito yung kanyang piston. Ngayon, yung kanyang piston, kung makikita nyo yung mga bearing na malilit, no? Yan, yung mga bulitas na bearing, yung pinaka-corona. Dito yan nakalagay sa loob mga ka-GM. Yan, no? Dito nakalagay yan, nakaganyan, nakapasok sa loob. Ngayon, kung makikita nyo yung kanyang mga bearing mga ka-GM, dahil wasak na siya, nadurog na, no? Yan, no? So yan po yung problema niya. Kaya yan po yung dahilan. Kaya ganun pa rin, kahit nagpalit ka na ng motor, ganoon pa rin yung madidetect na natin na code doon sa kanyang kanyang sa ating scanner. Sa scanner natin yung kanyang doon DTC code is C2005. So ayan po, kung makikita nyo, durog na talaga siya. Kaya hindi na siya pwedeng i-repair kasi nga durog na yung bearing dito nakalagay sa loob. Yan, nakakabit yan dito, durog na yan, humiwalay na siya. So kaya kailangan palitan natin to ng assembly, brake caliper assembly with motor. So yan po. Pero yung motor niya ito, dahil bago to, ito rin yung kakabit natin. Kasi nga nagpapalit yung ating customer sa ibang workshop. So yan po, at sana nagkaroon kayo ng idea sa ating munting video na ibinahagi. Like and share, at para maraming makapanood sa ating kapwa manonood sa mga may sakyan at sa ating mga kapwa mekaniko. Like and share lang po yung ating mga videos. So ayan po, no, assembly na yung ating i-order nito, brake caliper assembly sa kanyang EPB, rear parking brakes, electronics parking brake, no. Yan, no, ito nadurog kasi siya dyan mga ka-GM. Yan, kung makikita nyo yan, ito yung pinaka-corona nya, durog, yung bearing. Tapos yung mga bulitas na maliliit, yan po yung naging dahilan. Kaya kahit pinalitan ng customer natin sa ibang workshop, nagpapalit siya ng actuator motor dahil ito daw yung sira, hindi naman nila binaklas. Kaya ito kasi medyo may kamahalan kasi itong ganitong brake caliper na EPB mga ka-GM. So yung ating customer, nagpapalit siya, yung kanyang motor lang yung pinapalitan sa ibang workshop. Hindi naman nila napansin na ito ay sira na dahil binaklas natin yan. Napatunayan natin na sira na talaga siya. So kaya kailangan na assembly ang palit niyan para maging maayos yung preno ng ating customer.
Kaya napaka-importante nitong preno mga ka-GM. Pagka walang preno yung sakyan, hindi yan hihinto. Kaya importante na dapat maganda yung kapit ng preno.